Ngayong natapos na natin ang SER, dumako naman tayo sa napakadalas natin makita kapag nag-aaral tayo ng Espanyol. At malamang sa malamang, nakikita nyo rin to lagi. At ito ang salitang estar. Pero tanong, naalala nyo pa ba ang mga napag-aralan natin sa estar? Ang ibig sabihin ng estar ay to be. Pero ito ay tumutukoy sa mga kondisyong permanente o mga sitwasyong nababago agad. At hindi siya katulad ng SER na tumutukoy sa mga hindi nababago o hindi agad-agaran nababagong kondisyon o sitwasyon. Ginagamit ang estar para iparating kung nasaan ka ngayon, kung ano ginagawa mo ngayon, at kung ano nararamdaman mo ngayon. So katulad ng naglilinis ako, nag-aaral ako, masaya ako, at nasa bahay ako? At ang sagot ay, oo. Lahat ng mga nabanggit natin mga examples ay gumagamit ng salitang estar. Pero katulad ng lahat ng salitang kilos sa Espanyol, nagbabago rin ang mga conjugation nito. So parang katulad rin ng SER. Oo, dumedepende pa rin ito sa perspektibo, kung sino ang sasalita, at kung sino ang tinutukoy ng isang pangungusap. At may kita natin sa uluhan ko ang mga conjugations ng estar. At ngayon ay isa-isahin natin sila kung paano sila gamitin. Estoy limpiando. Estoy limpiando. I'm cleaning. Naglilinis ako. Estás estudiando. Estás estudiando. Nag-aaral ka. You are studying. Están feliz. Están feliz. They are happy. O masaya sila. Él, ella, está en la escuela. Él, ella, están en la escuela. He or she is at school. Nasa school siya. Estáis triste. Estáis triste. Malungkot kayo. O, you guys are sad. At syempre, last but not the least, estamos trabajando. Estamos trabajando. We are working. O, nagtatrabaho tayo. At dito po nagtatapos ang ating munting talakayan sa salitang estar. At kung may natutunan po kayo, please huwag niyo po akong kalimutang i-follow at i-like tong video na to para sa mas marami pang Spanish lessons. Ciao, ciao!